Hi mga kabugis, magandang hapon. Sa hapong ito, ang ating topic ay tungkol kung paano magawa ng ordinary na bougainvillea na i-rooted natin. Bago tayo magsimula, please subscribe and hit the notification bell para lagi updated sa ating mga new videos. Comment down below kung mayroon kayong mga katanungan para masagot natin yung problema nyo tungkol sa bougainvillea. Okay? Ito na, magsimula na tayo. Kailangan, ito yung ating material. Yan. Napansin nyo sa material natin na masyado siyang dark yung hinawakan talaga natin. Kasi pag masyado siyang dark, mga kabugis, yan ay old na siya. Pag masyado siyang green, nangyayari, ganito, tulad nito. Yan, bata pa yan siya. At saka, mahirap buhayin yan. Yan. Kita nyo. Diba? Yan. Yan. Pag magtubo, pag green pa siya, ang mangyayari dyan, yan, medyo dark na siya na may pagka green. Yan, kung yan ang itanim mo, ang gagawin mo dyan, kailangan mo talaga yan yung ICU. Dito tayo sa dark kasi malaki na siya at mataas yung percentage niya na tutubo. Kailangan dito sa kadalasan na ginagawa nila dito 5 to 6 nodes, pwede din 9 nodes mga kabugis. Pero ang style natin dito, kasi ang kadalasan na binibinta natin nandyan sa 7 nodes to 8 nodes to 9 nodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dito. Diyan ang cutting natin. Pakita natin. Yan. Yan. Ito na siya. Kunan natin siya ng mga sanga. Masyadong mataas yan, sa gabal yan. Kunan din natin ng mga tinik. Yan. Pwede natin siya iwan ng mga dahon at saka yung mga maliliit na sanga niya. Kunan natin tinik para malinis siya. Kasi pag hindi natin kunan tinik yan, yung customer natin, pati tayo matinik dyan. Ngayon mangyayari. Tingnan nyo. Okay. Ang style sa pagtatanim dito, yan, pakita ko sa inyo. Wala na lang rooting hormones to kasi pang mabilisan to. At least student proven talaga ito na process nito. Wala nang babad-babad yan. 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 Balatan natin yung tumoy niya. Yan. Yan. Okay. Yan. Pwedeng ganyan lang pagbalat kasi mas maganda talaga. Buhay yung gitna, yung gilid, para makalabas ka agad yung kanyang ugat. Yan mga kabugis, pagkatapos natin siya nabalatan, okay, pakita ko sa inyo. Yan, nakabalat siya. Hindi na ito ibabad, itusok na natin agad. Yan, ang pagtusok nito, yan, okay na yan, ganyan. Kahit 2 inches lang, pwede na ang mapasok sa lupa. Ang komposisyon ng ating lupa, yung mixture natin ay 40% garden soil at saka 60% na coconut sawdust. Kasi magandang komposisyon yan. Kasi yan talaga yung pinakadabis na komposisyon, lalo na pag sa pagdilig, labas ka agad, magdin yung tubig at saka yung lupa niya kumpleto ng minerals. Sakto talaga para sa bougainvillea. After 1 month, tulad nito, after 1 month o hanggang magdahon siya, kadalasan 1 month or 15 o 3 weeks, 15 days, magdahon na siya. Yan. Tumubo na sila, dikit-dikit sila. Pag tumubo na sila mga kabugis, i-slice mo yung lupa dyan, tapos tanggalin mo isa-isa, i-transfer mo doon sa silupin. After ng 15 days to 1 month, matransfer na siya. Ganito nang mangyayari sa kanya. Ito. Yan. Yan yung bagong transfer. Ito ang iba.
ito. Yan. Yan yung mga resulta mula nang tinusok natin siya after 1 month. Tapos i-transfer dito sa maliit na silupin. Okay? Ito naman, ito na yung resulta. Meron na siyang fertilizer. Complete yung nakalagay sa kanya. Para mabilis siyang mamulaklak. Kailangan mo talaga i-fertilizer yung inyong mga bougainvillea. Okay, nakita nyo yung process. Yan. Yan. After 2 months, ganito na yan. 1 month and 15 days hanggang 2 months. Ganito na yan. Ang dahon niya, namulaklak na siya. Okay? Ito mga ganito kabugis, pwede na yan siya mga 3 months, ganito kakapal. 3 months to 4 months. Yan. Sobrang dami ng ordinary natin dito. Iba't ibang variety ng ordinary. May 21G, may red blood. Yan. Kita nyo mga kabugis, sobrang dami. Kaya sundin nyo lang yung proseso natin. Kasi kadalasan, lalo na yung mga hindi talaga nagtatanim ng bougainvillea, tapos nakita nila at saka gusto nilang magtanim mga kabugis, wala talaga silang rotting hormones. Ang katanungan nila sa sarili nila, tutubo ba yung bougainvillea kahit walang rotting hormones? Sabihin ko sa inyo, tutubo ang bougainvillea kahit walang rotting hormones. Kailangan sundin nyo lang yung proseso natin sa pagtanim at saka yung style, kasi tested and proven na ito, minamarket na natin to. Kaya pwede nyong basihan ito kapag kayo magtanim ng inyong mga ordinary na rooted na bougainvillea. Salamat mga kabugis, and thanks for watching.